everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Nangunguna at nangangamoy corona. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang international pageant tayo ngayon. So ito na nga, grabe, naghahanda na ang mga beauty queens natin para mag-compete sa international stage. At syempre, looking forward tayo kung ano nga bang ipapakita nilang galing. At ito na nga, ngayon pa lang ay nangangamoy corona na. At ito na nga, syempre nangunguna na sa listahan ang pambato natin sa Miss Supranational na wala ng iba kundi si Katrina Ligado. Yes! Malapit na nga mag-compete si Katrina Ligado this coming July na. So, parang next month, di ba? Talaga naman puspusan na ang paghahanda niya at ngayon pala nakikita na natin nag-training siya ng bonggang-bongga. So, happy ako kay Katrina Ligado. So, mahigit 1 taon ang hinintay niya. Sana naman nag-training siya noon pa. Charot. Pero eto na nga, nakikita ko na nag-training siya ng pasarela. Ito kasi yung medyo kino-complain ko sa kanya, yung kanyang pasarela, hindi talaga ganun kabongga. Pero ngayon, nakita ko parang grabe, lumevel up talaga ang kanyang galing. O, di ba? So, kung ganda ang pag-uusapan, syempre 100 pure Filipino beauty queens, o, di ba? 100%, o, di ba? Kasi may mga issue na hindi daw natin kayang manalo sa entablado ng international stage kung hindi daw kung hindi daw banyaga or kumbaga parang may mixed blood ang ipapadala natin. Parang ayoko naman mag-agree doon. Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako, may dugong banyaga ka man o wala. Basta, I think yung determinasyon mo na lumaban or pinaghandaan mo to ng bonggang-bongga, mananalo ka. O, di ba? So, yun, hindi yan sa mixed blood kasi siya kaya yan mananalo. No, walang ganun. Ako, para sa akin, ayan, katulad niyan, Katrina Ligado, alam naman natin na purong Pinay yan. Tapos yung beauty niya talaga, oh my gosh, ang bongga. At ngayon pa lang nakikita ko na parang wow, mag-shine talaga to. So, I'm so excited for her dahil alam ko na ibibigay niya ang 100% para sa laban niya. At alam kong hindi niya tayo bibiguin, di ba? So, kahit naman nung nanalo yan na Miss Supranational, sabi ko baka ito na yung makapag-uwi. So, yan. So, Katrina Ligado ang nangunguna ngayon sa listahan sa mga prediction at pumapangalawa nga si Brazil, pumapangatlo naman si Venezuela, pang-apat naman si Indonesia at pang-5 naman si Australia. So, tignan natin kung mamimaintain ng mga yan ang kanilang posisyon hanggang sa dumating na ang kanilang pageant. At tingnan natin kung ang Katrina Ligado ay mananatiling number 1. Kasi di ba marami nagtataas ng kilay sa kanya at may nabasa pa ako sabi gano'n, hindi mananalo yan. So, tingnan natin. So, ako naniniwala ako na kaya na itong manalo basta naghanda lang sa kompetisyon. At ngayon pa lang, naamoy ko na. Amoy corona. Di ba? So, yun. So, basta tiwala sa laban na gagawin niya at syempre, suportahan natin ang bonggang-bongga. Syempre, hindi lang naman to yung parang manonood lang tayo. Kung ano yung mga kailangan ni Katrina Ligado na suporta para sa atin, ay ibigay natin yan ng bonggang-bongga at especially yung prayers, di ba? Yung prayers natin para sa kanya kasi napaka-importante nun. Kung magpipray tayo na sana gabayan siya ni Lord kung paano niya masusungkit ang corona, ibibigay sa atin yun ni God. So, tiwala din kay Katrina Ligado sa kakayahan na pwede niyang ipakita dito sa kompetisyon ng Miss Supranational. And then, ngayon pa lang, excited na ako at happy ako
dahil naniniwala ako ang beauty niya ay mamamayagpag sa Poland. Ang ganda kaya ng beauty niya. Alam mo yung very oriental beauty, tapos dadali mo siya sa Euro. Oh my gosh, di ba? So talagang mapapansin siya doon ng bonggang-bongga. Kaya naiintindihan ko din minsan tama din talaga ng mga ganitong morena beauty ang ipadala natin. Dahil mapapansin at mapapansin. Kasi yung ganda niya ay talaga naman lalabas at lulutang ang ganda ng Pinay. So I'm so excited for Katrina Ligado. And let's see. And then, hindi lang si Katrina Ligado ang namumuna sa listahan ngayon dahil kahit ang ating pambato sa Miss Universe ay namumuna na ng bonggang-bongga. Hindi pa man ako kompleto ang mga kandidata ngayon sa Miss Universe pero eto na nga, namumuna na si Philippines bilang number 1. At pumapangalawa naman sa kanya si Venezuela, si Paraguay, si Cameron at si Argentina. Well, ang masasabi ko ay bongga, di ba? Bongga kasi syempre si Bea Milan Windorski. Alam naman natin si Bea Milan ay talagang isa siya sa mga, alam mo noon, manok natin na sobrang excited ako para sa magiging laban niya sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko, si Bea Milan, she's a very complete package para maging Miss Universe. At gayon na nandiyan na siya, naghahanda na rin siya ng bonggang-bongga. Sa November pa naman yung laban niya, medyo matagal-tagal pa. Meron pa tayong siguro 5 months before yung kanyang laban. And then, nandoon ako na excited ako kasi ngayon pa lang nakikita mo na naghahanda na talaga siya. So, naghihintay ako kung ano yung mga pasabog nila at anong pagbabago na makikita natin, yung transformation niya as a candidate, talaga naman, oh my gosh, yun yung inaabangan ko. At happy ako dahil ang lakas ng pambato natin. So ngayon pa lang, sabi ko nga, ang maganda kasi naman dito kay Bea Milan, she's mestiza. Tapos dadali mo siya sa Puerto Rico at alam naman natin ang mga Latina, nandoon sila sa part na kailangan mestiza ka din, no, di ba? Hindi nila masyado napapansin kasi doon yung mga Pinay beauty natin. Yung kumbaga parang hindi nila masyado na-appreciate talaga yung Pinay beauty queen. So ngayon, nagpadala tayo ng mestiza for sure. Ayan. Mapapansin at mapapansin nila yan dahil may kakaiba din kay Bea Milan Windorski. So, ang gusto ko lang mangyari kay Bea, syempre, mag-transform. Sana mas mapalabas pa nila yung Pilipina looks ni Bea. Kasi si Bea naman, hindi naman siya yung banyaga talaga. May dugong banyaga lang. Pero meron pa rin siyang Filipina blood. So, I hope na sana mapalabas nila yon at mas makita natin sa kanyang transformation yung, syempre, Philippines look, di ba? So, yun. Syempre, nag-aabang ako ng mga styling at ano pa ba? Syempre, yung mga wardrobe na gagamitin niya at syempre, yung kanyang performance na ipapakita sa competition. Doon ako excited. And then, let's see kung si Bea Milan Windorski nga ba ay mamamayagpag ng bonggang-bongga sa darating na Miss Universe. O, di ba? Sabi gano'n, kaya makuha ni Katrina ang Miss Supranational at kaya daw kaya makuha ni Bea Milan Windorski ang Miss Universe. Ayan yung aabangan natin. So, ang tanong ko, makuha kaya talaga natin yan, no? Di ba? So, ako, tansya ko, kung mag-prepared at talagang ang target nila ay manalo, so, mangyayari, di ba? Bakit naman hindi? Minsan na nangyari sa Pilipinas yan. Nanalo tayo ng Miss World, tapos nanalo tayo ng Supranational, tapos nanalo tayo ng Miss International, tapos nag-third runner-up tayo sa Miss Universe. So, hindi posible na mangyari yan ulit ngayon. Basta siguro tiwala lang. Tiwala kay Bea Milan. At alam ko naman ang purpose naman niya kung bakit siya nandito ay para maipanalo ang bansa natin. At ramdam ko naman yung kanyang determinasyon sa puso niya, di ba? Bilang isang Filipina beauty queen. Kasi nga, di ba, sinasabi niya nga, natutuwa siya ngayon kasi pinili siya ng Pilipinas na maging representative natin sa Miss Universe. Kung iisipin mo, oo nga naman. At least this time, Pilipinas na ang pumili sa kanya. And then let's see
kung nagkamali nga ba ang Pilipinas sa pagpili kay Bea Milan-Windorski as pambato natin ng Miss Universe. So, malalaman natin yan. Basta ako, ang tansya ko sa kanya, pinakamalayo, Corona. Aha. Siyempre, Corona. So, ngayon palang manifest na natin yan. Huwag tayong negatibo. And then, of course, ganun din kay Katrina Ligado. Ang naiisip ko din sa kanya, Corona. O, di ba? Bakit hindi? Maganda si Katrina Ligado at kayang kumabog ang beauty niya. Kaya nga siya naghahanda ng todo-todo kasi alam niyang may laban yung ganda niya eh. So, ganun din kay Bea Milan-Windorski. Bukod doon sa may galing at may determinasyon, may ganda talaga. Kaya looking forward ako kung ano ang ipapakita nila sa kompetisyon na lalabanan nila sa supranational at saka sa Miss Universe. So kayo ba? Excited ba kayo? Dapat ma-excite kayo kasi matinding laban to. Diba? So yun. Basta magtiwala lang tayo, ipagdasal natin, and then bahala na si God kung ibibigay sa kanila ang corona mula sa international stage na Miss Supranational at saka ng Miss Universe. But ngayon palang natutuwa ako kasi nakikita nila yung galing ng ating pambato at yung ganda na meron yung pambato natin. Kung tayo ay naniniwala, and then masaya yung feeling ko kasi nakikita din sila ng mga taga-ibang bansa. Ganon! Kaya kayo guys, magtiwala lang kayo sa kanila. At huwag kayong mag-alala. Tingnan ninyo, may uuwi nila yung corona. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.